Magandang araw mga kapatid. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng panibagong pagkakataon upang makapag-aral ng kanyang salita sa araw na ito. Patuloy niyo po akong samahan sa mga kapatid ko sa Facebook at sa Zoom. Samahan niyo ako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang aking pong topic ay about sa sinabi ng Panginoon sa kanyang 7 last word ay I thirst, sabi niya. So, bakit nga ba nasabi ng Panginoon itong mga katagang ito, no? Buksan po natin ang ating mga Bible sa John 19:28. Ang sabi po dito, pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya na uuhaw ako. So yun po yung sinabi ng Panginoon, no, na nauhaw siya. So ibig sabihin, yung siya ay nakapako na sa krus, nabanggit niya yung katagang ito na sabi nga, bakit nga ba siya nauhaw? So ibig sabihin, sabi rin sa Psalms, kasi sabi sa Psalms 69:21 na ito yung propesiya na sinabi doon. Kung babasahin natin yung Psalms 69:21, sabi doon na sa halip na pagkain ng ako'y magutom, ang dulot sa aking mabagsik na lason, suka at di tubig ang ipinainom. So, dun sa sinabi ng Panginoon dito sa aklat ng Juan, na siya'y nauuhaw. So, ibig sabihin, yung binanggit niya ito, dahil alam niya na ito na yung katapusan ng kanyang misyon. Diba, bilang isang tao, sabi nga doon na naranasan niya yung paghihirap na dinanas niya dito sa sanlibutan, na ito yung daan para matupad niya yung kalooban ng Diyos Ama na dapat niyang magawa o masunod, no? Sabi doon na pinakita ng Lord ni Jesus na sabi doon na sabi nga sa verse na ito na pagkatapos nito alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. So talagang matutupad na, di ba? Matutupad niya na kung ano yung nais ng Ama na ipinagawa sa kanya, no? Sabi doon, bilang katuparan ng kasulatan, ay sinabi niya na uuhaw ako. So, bilang isang tao, syempre, ang Panginoon ay nauuhaw. So, bakit niya nasabi ito, no? So, bilang isang bilang katuparan sa propesiya ng Lord, sabi doon na ito rin yung isang pagde-demonstrate na sa kanyang physical suffering. So, dahil sa kanyang paghihirap, physically, alam naman natin yon na physically nagdanas ng hirap ang Panginoon. So, ipinakita lang doon na bilang isang tao, talagang nauuhaw talaga tayo bilang isang tao. At doon nga, nakita natin doon sa krus ng Kalbaryo, siya rin ay nauuhaw, no? Sabi doon, parang pinakita lang talaga doon na ang Lord talaga ay naghirap talaga. Physically, talagang nagdanas talaga siya ng kahirapan. So, kung babasahin natin yung aklat ng Hebrew sa chapter 2, verse 17 to 18, sabi doon, kaya't kinakailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan, sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. So dahil doon sa paghihirap na dinanas ng Panginoon, sabi nga doon, sabi doon na ipinaranas din sa kanya ng Diyos Ama na ito ang dadaanan niya para ma-experience niya, di ba, yung bilang isang tao. Pero dahil doon sa kanyang ginawa,
sa krus ng Kalbaryo, sabi nga doon, siya ay naging isang dakilang saserdote. Kasi nga, tinupad niya yung kalooban. Di ba sabi nga doon na yung kanyang pagkain ay sundin ang kalooban ng Diyos Ama na nagsugo sa kanya. So sabi doon na, siya ay naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa pagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. So dahil dun sa kamatayan ng ating Panginoon na sabi nga doon na talagang nangyari doon sa krus ng Kalbaryo, ipinakita doon ng Panginoon yung kanyang pagmamahal sa atin na sabi doon na siya yung naging daan para ang sangkatauhan ay maligtas, no? Na ipagpatawad ng mga kasalanan. Kasi nga kung di yun nangyari, wala tayong kaligtasan. Sabi nga doon, di ba? Subalit, sabi nga doon, sa ibang banda, yung kauhawan o yung thirst na naranasan ng Panginoon, meron din siyang spiritual matter. Kumbaga, sabi nga doon, sa physical, nauhaw talaga yung physical nating katawan. Pero sa spiritual din, meron din siyang kahulugan. Kumbaga, sabi nga doon, kung babasahin natin, sabi dito sa John 4, verse 13 to 14. Kung alam niyo itong verse na ito, sabi nga doon, yung isang Samaritana na babae na sumasalok doon sa balon. Diba? Sabi ni Jesus sa verse 13, sumagot si Jesus, ang umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ito na tinutukoy niya yung tubig doon sa balon. Ngunit, ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. So, sa conversation ni Lord at doon sa babaeng Samaritana na nakikita naman natin doon na talagang malayo yung pinanggagalingan pa ng babae para lamang sumalok doon sa tubig na ibibigay ng ano bang tawag doon na parang ano sa kanya ng kauhawan pansamantala, no? Magbibigay ng papawi sa kanilang kauhawan. So kaya sinabi ni Jesus, sabi niya, ang uminom ng tubig na ito muling mauuhaw. So sa spiritual, sa physical na katawan natin, talagang nauuhaw at mauuhaw talaga tayo. So subalit, sinabi ng Panginoon nga doon na yung tubig na ibibigay niya, no? Sabi doon, ibibigay ko, sabi dito sa verse 14 ng John 4, ngunit ang umiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na mauuhaw. So, siguro napaisip yung babaeng Samaritana kung ano ba yung tubig na ibibigay, di ba, ng Panginoon. Sabi pa ng Panginoon, ito'y magiging bukal sa loob niya. So, ibig sabihin ng bukal, tuloy-tuloy, walang patid. Kaya nga, pag diba, makikita natin sa mga resort, sa Laguna, pag may bukal, tuloy-tuloy yung agos ng tubig. No? Ganon. Babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, kapag tuloy-tuloy yung supply, so, hindi ka mauubusan, no? Pag isa supply ng tubig, lalo na sa, kung makikita natin sa South Africa, sa mga disyerto, napaka-importante sa kanila ang tubig. Kaya ganun na lamang yung paghahangad ng babae na makakuha doon sa balon na talagang nakakapagbigay sa kanila ng satisfaction sa kanilang pangangailangan sa physical nilang katawan, no? Pero sinabi nga ng Panginoon na yung tubig na ibibigay niya, hindi na siya muling mauuhaw. So ano ba ang tinutukoy ng Panginoon na tubig? So sabi nga doon, ano bang tubig yon? Anong klaseng tubig ba yung ibibigay ng Panginoon na
Sabi nga doon, ang sino mang uminom nito ay hindi na muling mauhaw, no? Sabi doon, magiging bukal sa kanyang sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. So makikita rin natin yon sa John 7 verse 38 hanggang 39, no? So sabi dito sa kanyang salita, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. So yun, no, sinabi ng Panginoon, no, tinutukoy niya yung sinasabi niyang tubig. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso. So mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Sa verse 39, sabi rito, tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa kanya. Ang panahong iyon ay hindi pa naipagkakaloob ang Espiritu Santo sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. So, yung connection ng kauhawan ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo at dito sa tubig na binabanggit nga rito sa John na talagang kailangang maganap o matupad yung kamatayan ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, no? So parang sinasabi na parang yun yung pinakahudyat na matutupad na yung kalooban ng Diyos kung sinabi na ng Panginoon Jesus na siya ay nauuhaw. Kasi kung hindi niya sinabi yon, sabi nga rito, di ba sa verse 39 ng John 7, tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin. So ito yung espiritu pala, yung tubig na sinasabi ng Panginoong Hesus doon sa babae Samaritana, na ito pala yung tubig na sinasabi ng Panginoon, yung espiritu na tatanggapin ng mga nananalig sa Kanya. So, mga kapatid, sa Facebook at sa Zoom, nasabi dito na kung tatanggapin natin at mananalig tayo sa Panginoong Hesus, ang tinutukoy niya rin, yung tubig na ibibigay niya na hindi na tayo mauuhaw, ito ang banal na espiritu. Sabi nga doon, tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa Kanya. Ang panahong iyon ay hindi pa naipagkakaloob ang Espiritu Santo sapagkat hindi pa ganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. So, ang tubig na sabi nga doon na kapag ang tubig ay nasa atin na tinutukoy yung banal na espiritu, sabi doon na talagang siya na, kung sabi doon na kapag nasa atin na ang banal na espiritu ng Panginoon, ang Santong Espiritu, so magaganap sa atin o mangyayari na sa atin, sabi sa John 4:13 to 14, sabi doon na ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko hindi na muling mauhaw, ito'y magiging bukal. So kapag ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu ng Panginoon ay nasa atin na, sabi nga doon, ito na nga yung magiging natin, di ba? Parang siya na yung magiging bukal natin sa ating puso, di ba? Na kumbaga hindi na tayo muling mauhaw. Ibig sabihin, yung sa salita ng Panginoon, no? Yun yung importante doon, yung salita ng Panginoon na talagang yung kauhawan ay mapupunuan ng salita ng Panginoon o kumbaga sa ating pangangailangan spiritual, yung kauhawan natin spiritually, yun yung salita ng Panginoon at yung banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa atin ng tawag doon ng yung satisfaction, no, sa ating hinahanap o ating tinatamasan, hinahangad ng ating puso, no, yung kauhawan ng ating puso. Sabi doon na ito pala yung uhaw, yung sasabi ng Panginoong Hesus sa krus, na siya ay nauhaw siya. Yun nga, yun yung Espiritu ng Panginoon, yung kalooban ng Diyos Ama na natupad na, no, sa kanyang buhay. Ganun din sa atin bilang isang Kristiyano, sabi nga doon na kapag tinanggap natin, pinanaligan natin ang salita ng Panginoon, sabi doon, pagkakaloob niya sa atin ang kanyang Espiritu. So kapag hindi mo pa tinanggap ang Lord,
sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas, sabi doon, wala pa sa iyo ang banal na Espiritu. Diba? Kasi wala ka pang kaugnayan sa Panginoon. So, gaya nga nung itong panahon na ito na ipinagdiriwang ng maraming tao, kung siya Semana Santa, no? Ginugunita nila yung kamatayan ng Panginoon sa krus. Pero marami sa atin na hindi talaga alam kung ano yung kahulugan, kung ano yung mensahe ng Lord doon sa krus na ginawa niya para sa sangkatauhan. No? Salamat sa Panginoon dahil tayo mga Kristiyano ay binigyan niya ng pagkakataon na malaman kung ano ang kalooban niya, kung ano yung kahulugan, di ba? Ng kanyang sinabi. At ito nga, yung tubig na, yung kauhawan niya, no? Na naranasan na physically, ito ay meron ding sa atin spiritually. Yun nga, yung Espiritu ng Panginoon na siyang nagiging bukal na sa ating puso. Kapag meron tayong banal na Espiritu, siya yung magbibigay sa atin ng satisfaction sa salita ng Panginoon na ating naririnig. At sabi nga doon na sabi dito, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na magbibigay ng buhay. So, kapag ang banal na Espiritu ay nasa ating puso na, syempre, nandun na, di ba? Kapag once na meron ka ng banal na Espiritu sa buhay mo, sa puso mo, kasi ito yung tanda na ikaw ay sa Panginoon na. So, magkakaroon ka na ngayon ng buhay na walang hanggan. Yung kaligtasan, sabi nga doon na ibinigay ng Lord ang kanyang kaisa-isang anak, di ba? Ang sino mang manalig sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. At hallelujah. So, sa akin pong conclusion, sabi nga dito sa Mateo 5:6, sabi rito na mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Amen. So, gaya nga ng ginawa ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, diba? Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos. So, natupad niya yung kalooban ng Diyos Ama sa buhay niya. Kaya, diba, ipinagkaloob sa kanya yung karapatan na naluklok sa kanan, sa trono ng Panginoong Diyos, di ba? So, ganun din tayo mga kapatid. Sabi dito na mapalad. Sabi doon na blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Sabi sa English translation na sikapin natin o mitiin natin na matupad natin ang kalooban lagi ng ating Diyos sa buhay natin. Na sabi nga doon na marami mang mga pagsubok na dumadaan, lalo na sa panahon ngayon, sikapin pa rin natin mga kapatid na makatupad tayo sa kalooban ng Panginoon. At sabi nga, ipagkakaloob ng Diyos ang minimiti natin kung tayo ay susunod sa kalooban niya. Sabi nga na hindi masasayang yung ating mga ginagawa para sa kaluwalhatian ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus. Sabi nga doon na salamat dahil sinisikap natin, alam ko sinisikap natin na makatupad tayo sa kalooban ng Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok na dumaraan sa atin, di ba? Sabi nga doon, pangako naman ni Lord, hindi tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya sa oras na ito, maraming salamat at naway sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ay nakita natin, nalaman natin ang kalooban ng Panginoon at maging kalakasan ito sa bawat isa. Sabi nga doon, mauhaw tayo lagi sa salita ng Panginoon dahil ito ang magbibigay sa atin ng katagumpayan ng haleluya sa mga pagsubok na dumating sa atin. Bibigyan tayo ng kalakasan ng salita ng Panginoon. Purihin ng Diyos, pagpalain ng bawat isa at salamat sa kanyang salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus.